Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak na magtipon-tipon muli sa banal na misa. Ito ang sakramento ng pagmamahal ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Tandaan natin na pagiging Kristiyano ay ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, isip, at lakas natin. At tayo din ay tinatawag na mahalin natin ang ating mga kapwa para bang pagmamahal natin sa ating sarili. Tayo din ay tinatawag na mahalin ang ating kapwa kamukha ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Pag hindi tayo nagmamahal, hindi tayo nagiging kamukha ng Diyos. Pag hindi tayo nagmamahal, tayo'y nagkakasala. Pag tayo'y nagkakasala, tayo'y nakakasakit sa iba. Sa mga pagkakataon na hindi tayo naging totoo at tapat sa tawag ng Diyos na magmahal, hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay maging karapat-dapat din muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog namin iyong pawiin ang tanang nakakapinsala sa amin. Ay iyo nawang panatilihin ang pakikinabang namin walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristong Jesus at nang walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito,
Maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao pagdating ng takdang panahon, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong likod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay. Sa tumatalima sa utos sa tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoong sinasabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa sa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron po akong isang tanong sa inyo. Bakit po kayo nagmamahal? Why do you love? Have you asked yourself that question? Why do I love? And I think this is a very important question. Amen? Lalong-lalo na po ngayon mainit na pinag-uusapan kung ipapasaba ang divorce bill. Bakit ba nagmamahalan ang mga mag-asawa? Bakit mahal mo ang asawa mo? O bakit hindi mo na siya mahal? Kahit po wala kayong asawa, mahalaga po na itanong natin ito. Bakit ba ako nagmamahal? Kasi may kasabihan that when you love what you do, you will never work in your life. Amen? Kahit lang dun sa iyong ginagawa, mahalagang itanong, mahal ko ba ito? Iniibig ko ba ang ginagawa ko? Dahil pag walang pag-ibig, magiging mahirap ang buhay. Amen? Pag walang pagmamahal, magiging mabigat ang buhay. Amen? Pag walang pagmamahal, magiging pangit ang buhay. Amen? Why do you love? Is it because you feel it? Is it because it feels good to love? Paano pag hindi mo na nararamdaman ang pag-ibig at pagmamahal? Titigil ka na ba sa iyong pagmamahal? My dear friends, there are a lot more good reasons why God has made His greatest commandment about love. Mga kapatid, may dahilan ang Diyos bakit inuutos tayong magmahal. May dahilan ang Diyos. Bakit ang pagmamahal ang pinakamahalagang utos niya sa atin. And allow me to give you 3 reasons why we should not stop loving. Why you should continue loving. May 3 dahilan. Alalahanin niyo po, tandaan niyo, pakinggan niyo ang mga ito, balik-balikan niyo. Bakit kailangan at mahalaga na magpatuloy kang magmahal? Bakit napaka-importante na huwag kang titigil na umibig? Number 1, we love because we have been loved. Bakit ka nagmamahal? Dahil nakatanggap ka ng pagmamahal. Subukan nyo nga pong huminga. Sabay-sabay po tayo. Ha? Inhale. Exhale. Isa pa po. Inhale. Exhale. Ano pong mangyayari kung puro ka lang inhale ng inhale? Anong mangyayari sa'yo kung palagi ka lang tanggap ng tanggap, pasok ng hangin? Mamamatay ka. Di po ba? Bakit ka naglalabas ng hangin? Kasi tinanggap mo, pinasok mo. Ganyan po ang pagmamahal. Bakit nagbibigay ka? Kasi nakatanggap ka. Remember, your inhale, yung inyong paghinga, ay pagmamahal galing sa Diyos. Amen? Yung inyong paglabas ng hininga ay inyong pagmamahal sa Diyos at sa gawa niya. We cannot live our lives by acquiring, by getting, by collecting. If you want to truly live a happy, meaningful, and fulfilled life, you should learn also to share and to give. Amen? May napanood po akong isang napakagandang komersyal. Pinakita po dito sa palabas. Anong mangyayari kung lahat ng ari-arian mo, dala-dala mo? Meron pong isang lalaki, habang naglalakad siya, nakatali lahat ng mga sapatos niya sa kanya. Imagine that. Ang hirap pong maglakad na dala-dala mo lahat ng iyong mga sapatos. Meron pong isang bisis, dala-dala lahat ng mga bag niya, pagmamay-ari niya. Bigat na bigat siya, hirap na hirap siya. Meron pong isang lalaki, suot-suot niya lahat ng kanyang mga damit, patong-patong. Bigat na bigat siya, hirap na hirap siya. Init na init siya sa kanyang sinusuot. Meron pong isang lalaki, ang dami pong mga sombrero. Meron pong isang tao, dala-dala lahat ng grocery. Ano pong pinapakita nito? Ang pinapakita nito, ang tinuturo nito, na napakabigat na mabuhay na hindi ka nagbibigay. Amen? My dear friends, you are reminded, why should we love God with all of our mind, with all of our heart, with all of our soul, with all of our strength? Because God has given you that life. Kung hindi ka binigyan ng buhay ng Diyos, paano ka mabubuhay? Ikaw ay inaanyayahan na magmahal dahil binigyan ka ng buhay. Kung wala kang buhay, hindi ka makakapagmahal. Amen?
Love because God has loved you first. And the sign of God's love is your breath, yung iyong hininga. Habang ikaw ay nakakahinga, yan ay ang simple na pagpapala at bendisyon ng Diyos sa iyo. Huwag mo yan babaliwalain. Dahil pag hininto na ng Diyos na bigyan ka ng hininga, anong ibig sabihin? Patay ka na. Sana maunawaan mo na ikaw ay nakatanggap ng pagpapala sa Diyos. Kaya sana naman magbigay ka. Yan ay tanda at dahilan ng iyong pagmamahal sa iba. Second, why should we continue to love? We love because it heals, and through love, things grow. Ano man ang mamahalin mo, lumalago, tumutubo. Ano man ang ibigin mo, pag nasugat, maghihilom, gagaling, bubutihan. Amen? Pag naputol ang sanga ng halaman, bigyan mo lang ng TLC, tutubo muli. Amen? Ang halaman hindi tutubo yan kung hindi mo didiligan. Matutuyo yan, mamamatay yan. Kung sa halaman, pag pinaparamdam mo ng pagmamahal, nabubuhay, paano pa kaya sa tao? Kaya nga po, pag nag-aaway ang mag-asawa, pag hindi sila magkaintindihan, hindi po sagot ang paghihiwalay. Anong sagot dyan? Dagdagan pa ang pagmamahalan. At anong ibig sabihin ng pagmamahalan? Allow me to give you a very beautiful definition of love. Remember this. Love is being patient even in inconveniences. Love is being patient even in suffering. May kwento po, isang bata pasaway, rebelde, napakakulit, kahit na paano po pangaralan ng ina, pinapalo na, sinisigawan na, minumura na, ginawa na ang lahat para po mapagbago itong bata. Wala pa rin, ayaw pa rin magbago, napakatigas ng ulo ng bata. Wala na pong ibang maisip ang nanay. Anong ginawa? Dinala po sa pare. Sinabi po ng nanay dito sa pare yung kanyang problema, itong kanyang anak, parang isang maliit na demonyo, hindi na nakikinig, wala na respeto, walang galang sa kanila. Umaasa itong ina na ang pare, matutulungan yung ina. Alam niyo po kung anong ginawa ng pare. Nakita niya yung bata, hindi niya sinigawan, hindi niya pinangaralan, niyakap niya. Niyakap lang niya. At ilang saglit, itong bata biglang umiyak. Yun lang hinahanap ng bata, yung yakap. Mga kapatid, ito po ang aral. That a loving act is more powerful than loving intentions. Alam ko po sa atin marami tayo mga mabuting intensyon eh. Mabuti ang ating mga kalooban. Pag tayo'y nakasakit, nagkasala sa iba, anong sinasabi natin? Anong sinasagot natin? Hindi ko sinasadya. Di po ba? But good intentions, loving intentions are not enough. If you truly love, you must show it. You must act on it. And remember that true love shown in actions and affections is the way to transform others. Pag walang pagmamahal, lalo niyong susugatan at sasaktan ang bawat isa. Pag wala kang pagmamahal, masisira ang iyong trabaho. Pag wala kang pagmamahal, masisira ang iyong buhay. Gusto mong tumubo ng mabuti ang iyong buhay? Gusto mong maghilom ang sakit ng iyong puso? Huwag kang titigil na magmahal. Pangatlo, at kahuli-hulihan, third and last, we love because it is who we are. Huwag kang titigil na magmahal dahil ikaw yan. Tandaan niyo po na tayo ay gawa ng Diyos ng pagmamahal. Sa sulat ni San Juan, pinapaliwanag niya na ang Diyos natin ay isang Diyos ng pagmamahal. Sino ang lumikha sa atin kung hindi ang Diyos? At kung ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal, tayong mga nilikha niya ay mga nilikha ng pagmamahal. Pag tumitigil ka sa pagmamahal, hindi ka nagiging totoo sa kung sino ka ba talaga. Amen? Pag ang araw, hindi po mainit. Araw pa ba yan? Hindi na. Pag ang dagat, walang tubig, nasasabi mo pa ba na dagat yan? Hindi na. Pag ang isda, hindi lumalangoy sa tubig, isda pa ba yan? Hindi na. Pakaulam na yan. Pag hindi na lumalangoy ang isda, patay na yan. At ganyan din sa tao. Pag ikaw hindi ka na nagmamahal, hindi ka na tao. Pag ikaw hindi ka na umiibig, hindi ka na nagiging anak ng Diyos. Nakakatakot pag ang tao hindi na nagmamahal dahil diyan na siya nagkakasala. At pag ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nakakasakit. At pag ikaw ay nakakasakit, sigurado, ang iyong kaluluwa
ay namamatay at baka meron ka ding napapatay. Amen? Kailangan nating maalaala kung sino ba tayo talaga. Kailangan din maalaala ng mundo kung sino ito talaga. Dahil tingnan niyo po ang epekto dahil sa pagkalimot ng ating kalikasan na tayo ay pagmamahal. Napakaraming mga pangit na nangyayari ngayon sa ating mundo. Napakaraming karahasan. Walang tigil ang gera. Bakit kayang makapatay kahit na walang konsensya na mga inosenteng bata dahil nakakalimutan na ang pagmamahal? Bakit merong tao kaya niyang mag-scam, manloko ng kanyang kapwa, nakawin yung pinaghirapan na pera dahil nakalimutan ang pagmamahal? Bakit merong tao na kaya din niyang ibenta ang kanyang kapwa-tao, human trafficking, sex trafficking, dahil nakalimutan na ang pagmamahal? Bakit mas mahalaga na maghiwalay? Minsan, nakakalungkot, nagiging pagmumulan ng pagiging broken family ng bawat isa dahil nakakalimutan na ang pagmamahal. Bakit nasisira ang ating buhay? Dahil nakalimutan na natin kung sino tayo talaga, na tayo ay likas dapat na nagmamahal. Napakaganda nung nabasa kong quotation. Sabi niya, that when you love, it produces beauty and greatness. Oo nga naman po, no? Pag nagmamahal ka, napapasaya mo yung iyong minamahal. At pag nagmamahal ka, nakikita, nababanaag sa iyong muka. Ano sinasabi nila? Wow, blooming ka, blushing ka. Yan ang kulang na kulang ng mundo natin ngayon, na nawawalan ng kabutihan, nawawalan ng liwanag, namamatay ang kapayapaan. Kulang ito sa pagmamahal. Bakit ka kailangan magmahal? Bakit natin kailangan ipagpatuloy ang pagmamahal? Para makahawa tayo ng ibang tao. At para pag kumalat ang pagmamahal, kakalat din ang kabutihan, ang tuwa at ang kapayapaan. Bakit ka nagmamahal? Sana magmahal ka, hindi lang dahil utos ng Diyos, pero maunawaan mo, nagmamahal ka dahil nakatanggap ka ng pagmamahal, magmahal ka dahil ikaw ay nakakapagpabuti ng iba, at magmahal ka dahil ito ay kung sino ka talaga. Magmahal ka dahil yan talaga ang iyong buhay. At dahil sa iyong pagmamahal, ikaw din ay makakapagbigay ng buhay sa iba. Amen? Magdasal po tayo. Naway maging tapat tayo sa pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating sarili, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ating mga panalangin ngayon, may ipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtang ipadama ang ating ngabag sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo'y naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutiang loob. Sa paggalang, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. We ask for your mercy.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang aming mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban. Sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ng nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asang ang dahilan sa pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling sila'y mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabangan mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabi po ng isang pilosopo, si Gabriel Marcel, that when I say I love you, it means you shall not die. Napakaganda po, no? Pag sinasabihan mo ang iyong minamahal, mahal kita, iniibig kita, ano talaga ang ibig mong sabihin? Hindi kita hahayaan na mamatay. Hindi kita hahayaan na masaktan. Hindi kita hahayaan na mawala. Napakarami hanggang ngayon ang paniniwala nila ay ang pagmamahal ay nararamdaman lang. Higit sa nararamdaman ang pagmamahal. Bakit kailangan mo magmahal? Sana maalaala mo ang tatlong dahilan. First, love because you have been loved. Second, love because with love, things grow and love can heal. And third, love, it is because of who you are. Mga kapatid, sa mga gusto nang maghiwalay sa atin, kayo pong mga mag-asawa na nagsasawa na, ang assignment ko po sa inyo, balikan niyo yung dahilan bakit nagmamahalan kayo. Bakit pinili niyo ang bawat isa. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, nagsasawa ka na sa iyong ginagawa, tumahimik ka muna, magdasal, manalangin, at balikan mo ang dahilan. Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit ka ba nagpapagod? Bakit ka nagsasakripisyo? Remember the reason for your loving. At naway sa iyong pagmamahal, diyan magbunga
ng kagandahan, ng kapayapaan, at ng tuwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.